Yo, what's up mga idol? Welcome back sa aking channel. For today's video, ang gagawin naman natin ay yung cellphone na walang wifi. So ang model po pala nito ay Huawei Nova 2i. So ito po ang naging problema niya. Ayan, inopen po natin. So naka-open na po ito dahil chinik ko na ito. Ayan, kung napapansin nyo po, inopen ko po ang wifi niya ay naglo-loading lang. Kung napapansin nyo po, merong puti o minsan naman nagbo-blow pero hindi pa rin nakakasagap ng wifi pag i-open. So wala po, hindi nakakasagap ng wifi, hindi nag-on. Ayan, nag-hang po siya. Kung napapansin nyo po, minsan lumalabas ang blows niya pero walang nakakasagap na wifi. Ayan, kung napapansin nyo po siya, hanggang ganyan lang talaga siya. So nireheat ko na po ito, nabuksan ko na siya, kaso hindi talaga gumana. So ibig sabihin, kahit i-reheat mo talaga siya ay hindi mo mapagana. Ang kailangan mo dito, magpapalit ng wifi IC. Ayan, kung napapansin nyo po mga idol, wala na po itong mga screw. Tinanggal ko na po siya dahil una ko pong ginawa dito, ni-reheat ko siya. So, hindi ko po siya nakuha sa reheat. So, ayan, dito po banda ang wifi IC. Una, tanggalin muna natin yung camera. Ayan. At sensitive din po ito gawin. Ayan, kung napapansin nyo po, ang laki po ng wifi IC niya. So, nasa board po yan nakadikit. So, ayan, kung napapansin nyo po, yan po yung pinaka-wifi na. Yan po yung nireheat ko, kaso ganun pa rin hindi gumana. Kaya ang ginawa ko, naghahanap po ako ng parts na kaparehas. So, ayan, delikado rin po ito gawin dahil yung ilalim niya ay CPU na. Once na magkamali ka po ng init dyan, ay possible na pwedeng matuluyan ang cellphone. Imbis wifi lang, ay hindi na ito magagamit. So, ayan. Ang ginawa po natin, ayan, nilagyan ko po ng maraming plugs kasi, ayan, kinalat ko po yung plugs dahil ang katabi po niyan ay power IC counting yan. Yan po yung power IC counting. Pagkakamali lang po dito, ay possible talaga na pumutok at mamatay ang unit. So, nadagdagan po ng sira. Pwedeng motherboard na ang tama at pwede tayong mag-abuno ng malaki. So, ayan, ang ginawa ko po dito, tinanggal ko muna yung IC at ayan, yan po yung wifi IC na. Sobrang laki po niyan mga idol kung napapansin nyo po. Sensitive po talaga yan palitan kasi ang ilalim ay CPU na. So nilagyan ko rin siya ng plugs at nilinis ko ang kabitan ng wifi IC. At bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo dito. Ayan lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po sa video. So ayan mga idol, nilinis na po natin. So kailangan nyo po linisan para pantay po ang pagpapalit natin ng IC. So kapag meron po yung bukol-bukol ay possible na hindi po natin mapagana at baka matuluyan lang siya kakainit. So dapat isang init lang po ang gagawin natin dito. Kailangan sureball ang gawaan. So ayan, ito po yung wifi IC. So nakuha ko rin po yan. Galing lang po yan sa unit. So pare-parehas lang din po na model. So buti na lang meron akong scrap na board dito. Kaya pinaiwan ko po ito sa loob ng isang oras. So ayan, 1 hour naman nakuha kagad. So ayan, gumamit din po ako ng kunting plugs. So, ayan, kailangan natin lagyan. Ipatong po natin yan. At pasayawin po natin para yung mga tingga sa ilalim ay kumapit po doon sa mga paa doon sa pinaka-board. So, ayan, kung napapansin nyo po, kailangan na po natin kalugin yan. So, ang gagamitin po nating init pala dito pag nagpalit tayo ng mga IC, lalo na kung malaki. 350 heat at air naman ay tama lang. So, ayan, kung napapansin nyo po, nagalaw po natin siya. Na-shake po natin. So, ibig sabihin, pwedeng umuki na. So, nilagyan ko rin siya ng thinner. So, ganyan po yan. Kapag sobrang init ay parang bumubukal siya. So, ayan. Linisan po natin. So, dapat mga idol, isang lapagan lang po siya. Hindi po natin pwedeng ulit-ulitin dahil napaka-sensitive po talaga ng motherboard. Lalo na kung CPU na po ang pinaka-ilalim. Ayan. Ito na po yung finished product natin na ilagay na natin at sana hindi pumutok. So malaman po natin yan kapag pumutok yan ay may makikita kang tingga sa mga gilid-gilid. So buti na lang wala pong pumutok. So dahil mababa lang naman ang init at hangin natin, so hindi po yan basta-basta pumuputok. So kailangan timplada talaga. So sana nakakuha kayo ng idea mga idol. So kung magpapalit po talaga ng IC ay kailangan mababa lang yung air at hangin. So sakto lang po talaga na hindi sasabog ang board. Kasi madalas yan kapag nasubraan ay pwedeng sumabog ang board at pumutok at hindi na mapakinabangan ang unit. Imbis maayos ay madagdagan po natin ang sira. So ayan, ibinalik ko muna lahat ng camera. Sana mapagana natin mga idol at wag po kayong alis sa pinapanoran nyo at tingnan po natin kung gumana ba ito. So kalugar ko lang po ang nagpapagawa po nito. So pinabalik ko siya sa loob ng isang oras at wala pa pong isang oras ay chinat ko na po siya. So pinaiwan ko po ito dahil marami pong nagpapagawa nung araw na iyon. So sinunod ko naman po ito at mabilisan lang po ang gawa natin mga idol. Lalo na kung meron po tayong parts na pamalit. So ayan, binalik natin lahat.
At wag po kayong kukurap, abangan nyo po kung gumana ba itong ginawa natin. So dalawa po pala ang pinagawa ng may-ari dito, yung wifi at yung pinaka-switch. So inuna ko na po paggawa ang switch nito dahil matigas po ang power switch nito. So hindi ko na po pinakita kung paano ginawa kasi wala naman talaga akong balak na videohan ito. Dahil unang ginawa ko dito, nireheat ko lang siya, akala ko makuha sa reheat, so hindi po nakuha sa reheat. Kaya ang mga button niya ay inuna ko paggawa. So ayan, binalik ko muna lahat ng mga tinanggal natin, mga screw, yung mga shed. So, mga lock po ang tawag dyan. So, kailangan natin ibalik yan para kumpleto ang timbang. Walang nababawas. So, ayan, nilinis muna natin yung baba. So, sobrang tagal na rin po nitong unit nito, mga idol. Year 2017, model pa ito lumabas. So, ayan, sikat po ito noon. Grabe, ang dami po nagpapagawang LCD nito. Mga battery, charging pin. So, ngayon, medyo iilan na lang po ang nagpapagawa dahil may kalumaan na ito. So, ayan, balik muna natin lahat ng screw dahil nabuksan ko na ito kanina. Hindi ko po pinakita kung paano ko ito binuksan ang likod. So, hindi po full video ang napanood niyo mga idol. So, nabuksan na po siya. Ayan, sana mag-charge siya. Ayun, buti na lang, buhay ang kanyang unit. So, kinabahan ko rin din po ako dito mga idol nung ginawa ko ito dahil medyo lumigtik po ang board nung nainitan. Buti na lang, buhay. So, ayan, swerte pa rin mga idol. At sana gumana ang wifi at kailangan talaga isang lapagan lang. So, ayan, inon ko na po siya. So, ito po yung button ang ginawa ko dyan. Una, pinalitan ko po yan ng button. So, ayan, normal naman sa lahat. Madali na rin mapindot ang button at nag-on na rin siya. At linisan muna natin. Gamit po tayo ng panglinis. So, harap at likod po ang gagawin natin para malinis naman ang pagbalik natin. At grabe, nasatisfied po talaga ang may-ari nung naayos ito dahil hindi po ito tumagal. At dahil binigay niya po ang password sa atin, ayan. So, ininter ko na at wag po kayong kukurap. Ayan, tingnan po natin. I-check na po natin ang wifi. So, ayan, kung napapansin nyo po, nag-o-on na po siya. Nakasagap na po siya ng 3 wifi. So, ibig sabihin, normal na po ito mga idol. So, ayan, nagbo-blow na. Kanina kapag i-open mo po yan, ay nawawala siya. So, nagahang po ang kanyang unit. So, ayan, kung napapansin nyo po, mayroon na pong wifi na na-detect. Kanina, wala po siyang na-detect. Kulay puti lang siya. Disabled ang wifi. So, ayan, i-connect muna natin para tingnan natin kung success na ba talaga ang paggawa. Kasi mayroon pong ganito, nag-on naman ang wifi pero hindi makaka-connect. Ayan, tingnan natin, kinonnect muna natin at ayan, ayan, kung napapansin nyo po, nagkukunik na po siya at hindi, meron pa po tayong isang i-check. Ang gagawin natin, i-play po natin sa YouTube kung gagana ba ang wifi. So, meron namang ginawa natin, nag-on ang wifi pero hindi siya nagpi-play ang video dahil sira pa rin. So, possible na may kinalaman pa rin sa IC. At kapag mag-connect po ito, ayan, mag-play po tayo ng mga video. At kapag mag-play po siya, ibig sabihin 100% na solve na po natin ang issue. Ayan, dito ko po, inopen ko po sa video ko at tingnan natin kung mag-play. So, ayan, nag-play na po siya. 100% satisfied po ang gawa natin. Sobrang nagpapasalamat talaga ang may-ari ng phone ito dahil sobrang tagal na rin po ito at medyo mahirap na po hanapan ng pyesa. So, ayan, nag-play ako ng video. Ayan, tingnan natin kung malakas na ba. Ayan, i-forward po natin ang mga video. So, ayan, na-forward na po natin at talagang nag-play siya kagad. Ayan, wala na pong problema at ayun, yun lang talaga ang problema, wifi IC. Pero mahirap po ito hanapan kung wala po tayong makuhaan. So, sana nakakuha po kayo ng idea kung paano gawin ang mga wifi ng mga ganitong unit. Hindi po talaga siya makuha sa reheat. Ang kailangan talaga, papalitan. So, ayan, wala na pong problema. 100% po nakakasagap na ng wifi. Na-solve na po natin ang issue. At sana nakakuha po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. At suportaan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe.